Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dulang. Love and Memories. Nadatnan ni Ara si Melchor doon sa kantina at tinanong niya kung nasan ako. Kaya isinama ni Melchor doon sa study shed kung saan ako iniwan ni Ara. At nag-usap kami. Tinanong niya kung pwede niyang dalawin ako sa bahay. Pero sinabi ko na hindi pwede dahil stricto ang aking mami. Dahil kailangan ko munang makatapos sa aking pag-aaral bago ko pagtuunan ng pansin ang pakikipagnobyo. Kaya nagtiyaga na lamang si Melchor na bisitahin ako sa universidad. Nang malapit na akong matapos, ay... Connie, matagal na rin tayong magkaibigan, hindi ba? Siguro naman, kabisado mo rin ang ugali ko. Ganon din. Alam ko na rin yung ugali mo. Magkasundo tayo. Bakit mo naman yan sinasabi sa akin, Melchor? Ano bang ibig mong sabihin? Kuan, may kailangan ka malaman. Sa personal ko sasabihin sa'yo para hindi mo rin sabihin sa akin na wala akong respeto sa'yo. Ano ba yan? Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Para bang hindi na tayo magkikita? Hindi naman, Connie. Sana hindi ka magalit sa akin sa pagtatapat ko sa'yo. Sana maunawaan mo ako. Hindi ko na kayang itago kasi ito eh. Kaya kailangan na sabihin ko na sa'yo ang nararamdaman ko. Pero alam mo, hindi pa ako pwedeng makipagnobyo. Uunahin ko munang magtapos ng kurso ko. Oo, alam ko. Hindi naman ako magiging sagabal sa pangarap mo eh. Nakahanda ako. Ano man ang desisyon mo? Nakahanda ako maghintay. Sa bagay, karapatan mo din ang magsabi ng nararamdaman mo. Pero sana, bigyan mo pa ako ng panahon para pag-isipan ang mga bagay na yan. Sa ngayon, wala akong maipapangako na masasagot kita. Kundi kung makapaghintay ka, ikaw ang bahala. Salamat, Connie. At naunawaan mo ako. Hindi naman ako tutok sa gusto mo eh. Ang importante lang sa akin, malaman mo na umiibig ako sa'yo. Masanda akong maghintay kung kailan mo ako sasagutin. Bessie, iba yata ang ngiti mo ngayon na. Hindi ko malaman kung natutuwa ka o may iniisip kang nagpapangiti sa iyo. Oo, meron nga, Beshi. Alam mo ba na narinig ko na sa kanya ang matagal ko nang hinihintay na sasabihin niya? Ha? Hindi kita maintindihan, Bessie. Sino bang tinutukoy mo? Sige. Sabihin mo ng diretsahan kaysa ganyan na binibitin mo pa ako eh. Ikaw talaga ang tamad mong mag-isip. Gusto nandyan kagad ang sagot. Sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Nagtapat na si Melchor ng kanyang pag-ibig sa akin. Ano? At sinagot mo na ba siya? Huwag mong sabihin na binigyan mo agad ng pag-asa. Hindi Siyempre, kailangan ko munang kilatisin. Anong malay ko kung sinusubukan lang niya ako
dahil alam niya na walang manliligaw sa akin. Ay, tama ka, Beshi. Akala niya, sasagutin mo na siya. Pero alam niya na hindi ka pwedeng makipagrelasyon, di ba? Oo, alam niya. Pero malapit na raw ako magtapos, kaya ipinagtapat na niya ang nararamdaman niya at handa raw siyang maghintay kung kailan niya malalaman ang desisyon ko. Alam mo, Iha, natutuwa ako dahil nagsumikap ka at pinagtunan mo ng panahon ang iyong pag-aaral. At parang na akong niregaluhan ng mahalagang bagay sa aking kaarawan. Oo nga pala, no, Mami. Malapit na ang inyong kaarawan. Sana maging maligaya, mabuti ang inyong kalusugan, at maging mahaba pa ang inyong buhay para matikpan pa ninyo ang inyong sakripisyo kung ako ay nakatapos at nagkaroon ng trabaho. Hindi ko na kailangan, Iha. Basta natupad mo ang pangarap mo dahil sinunod mo ang biling ko sa'yo, ay ipinagmamalaki kita sa buong mundo. Ang Mami naman, oo. Basta naipakita ko lang sa inyo ang gusto ninyong makatapos ako. Masaya na ako dun, Mami. Hindi na kailangan na ipaalam pa ninyo sa buong mundo. Ay, nako, yan ang gusto ko, Iha, na may anak akong magtatapos sa kanyang kurso at may maisasabit pa akong medalya, ang pinakamataas na karangalan. Mel, tan si Bob. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O ano pare, may celebration na ba tayo? Dahil nampasagot mo na si Connie. Pare naman, kailangan pang hinday ng pag-graduate ni Connie bago siya magdesisyon. At sana nga, hindi ako mabigo ng hangarin ko sa kanya. Ang tiyaga mo talaga pare. Hintay mo na makatapos si Connie. Talagang mahal na mahal mo siya. Oo pare, hindi ko kasi may baling sabing paliligaw ko eh. Siya talaga yung tinitibok ng puso ko. At sana, hindi ako mabigo sa kanya. At sagutin niya ako. Pare, may pag-asa ka dyan. Siyempre, hindi ko matras sa panliligaw mo sa kanya. Kaya, bilib ako sa'yo eh. Kung magmahal ka, ay wagas. At sigurado na, hindi ka tatanggihan ni Connie. Alam mo pare, ang inaasahan ko, sagutin lang ako ni Connie. Talagang masaya na ako. At matutupad na yung pangarap ko. At sana walang hadlang sa pagmamahalan naming dalawa. Tama ka dyan pare. Kahit magnobyo kayo, ay walang problema. Magagawa pa rin niya ang anumang bagay na gusto niyang makamit. Sana nga pare. At pag-uusapan namin yan para maayos ang relasyon namin dalawa kung sakali. At sana, pumayag na siya na magkaroon kami ng relasyon para mabawasan naman ang kabarang dibdib ko. At alam ko, hindi magtatagal, sasagutin na niya ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Delia, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano ba sa palagay mo at hindi pa pinapakilala ni Melchor ang nobya niya? Ay, anong ibig mong sabihin? Na walang napalang panliligaw ni Melchor sa sinasabi niyang babae? May iwan ko dyan sa anak mo.
wala siyang sinasabi. Kung namigo siya o hindi. Nag-aalala ako na baka hindi na siya mag-aasawa. Ha? Anong malay mo naman? Baka nag-iipon para mapaghandaan ang magiging pamilya niya. Hayaan mo, pag uwi niya dito sa bahay, tatanungin ko siya para alam natin kung ano ang nangyari sa panliligaw niya. May kailangang malaman natin, Delia. Para matulungan natin siya kung may problema. Baka naman tayo ang iniisip niya kaya hindi pa siya nag-aasawa. Siyempre, Sendong, kung wala siyang asawa, paano kung tumanda siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kung nagkasakit o kaya ay tumanda na gaya natin. Tama ka. Pagsabihan natin siya na baka nakakalimutan niya ng mag-asawa. Dapat harapin din niya yung pansariling kapakanan niya, yung kaligayahan niya. Oo naman kasi pag umuwi dito ay laging nagmamadala dahil may babalikan na trabaho. Sa susunod na linggo ay uuwi na naman yon. Kaya kakausapin ko na para humanap ng mapapangasawa niya. Iha, kailangan mo naman ang magpahinga ang iyong katawan at isipan. Siyempre sa inyong pagre-review sa board exams. At sa gayon, ay hihintay mo na lang ang resulta, di ba? Oo nga, Mami. Natapos din ang lahat ng aking paghihirap sa pag-aaral at sa board exam. Sana ay may kapalit na biyaya sa sakripisyo mo para makamit mo ang iyong tagumpay. Salamat po, Mami. Sana tulungan niyo akong manalangin sa Diyos na matupad lahat ang pangarap ko sa buhay para makatulong naman ako sa inyo. Oo naman, Cody Iha. Lagi naman akong nakasuporta sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya mong magtagumpay. Ano man ang pangarap mo. Magtiwala ka lang sa iyong sariling kakayahan. Alam niyo, Mami, kinakabahan po ako nung nag-exam ako sa board. Pero ang inisip ko, makapasa ako sa examen. Ganyan ka, Iha. Kailangan na maging positibo ka sa gagawin mo. At ipakita mo, kung kaya nga ng iba na pumasa, ay alam ko na kaya mo rin, anak. Salamat po, Mami, dahil pinapalakas niyo ang aking kalooban para magtagumpay ako na makapasa sa board exam. Siguro naman kakasapin mo na ako ngayon dahil tapos na yung exam ninyo sa board. Oo, Melchor. Buti na lang at maunawiin ka. Hindi mo ako inistorbo habang nagre-review ako at nag-examine. Sinuportahan mo ako sa lahat ng kailangan ko na tulong. Nandyan ka na nagmalasakit at patuloy na nagmamahal sa akin. Mabuti naman nagtiwala ka sa akin, Connie. Sana naman malaman ko. Kung may pagtingin ka sa akin, sana naman, sagutin mo na ako. Kahit hindi pa rin tayo pakakasal, tupatin mo lang yung mga pangarap mo. Wala namang problema sa akin. Totoo? Hindi ka kukontra sa mga dapat ko pang gawin? Oo naman.
ganyan kita kamahal. Alam mo nang gusto mong gawin at yun para sa kapakanan mo. Hindi ako magiging sagabal sa'yo. Salamat. Kahit gaano katagal ay nagtiis ka. Kaya naman ay sasagutin na kita ngayon. Oo, Melchor. Ha? Mahal din kita. Sana, ingatan mo ang aking pagmamahal, ha? Huwag mo akong sasaktan. Dahil ngayon lang ako nagmahal ng todong-todo. Oo, Connie. Salamat at mahal mo din pala ako. Nagtiwala ka sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Ngayon, gumana yung dibdib ko. Masaya ako ngayon, Connie. Sa wakas natupad din ang pangarap ko. Sagutin mo ako. Salamat. Mahal na mahal kita. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Inay, ito yung dala ko para sa inyo ni Itay. At ito na nga palang pera, panggastos ninyo. Salamat, anak. At hindi mo kami pinapabayaan ng itay mo. Siya nga pala, anak. Kumusta yung nililigawan mo? Hindi ka ba niya gusto? Kung po, Inay, ang totoo niyan may relasyon na kami. Sinagot na ako ni Connie. Kaya, inspirado ako ngayon. Ha? Ay kung ganun masaya na ako para sa'yo, anak. At sana ay kayo rin ang magkakatuluyan. Ang tagal naman bago kanya sinagot. Kung ko kasi, tinapos pa yung pag-aaral niya. Kaya, nagkintay ako. Pero, sa wakas, nakuha ko na rin ang matamis niyang oo. Magkasintahan na ho kami, Inay. Anak, alam mo, akala namin ng itay mo nabigo ka, kaya hindi ka na nanligaw sa iba. Ayun pala, nagtiis ka ng matagal bago ka niya sinagot. Opo, Inay. Kaya wala na akong problema ngayon. Iintayin ko na lang kung kailan niya gusto na magpakasal kaming dalawa. Sige, anak, mag-ingat ka lagi, ha, para matupad din ang nais mo sa buhay. At sana, maging maligaya ka sa pinili mong mamahalin. At sasabihin ko rin sa itay mo na may nobya ka na. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Aba, napuyat yata si Mami. Hindi pa siya lumalabas sa kanyang kwarto. Ano kaya? Dapat ko bang sabihin kay Mami na may nobyo na ako? Hindi kaya siya magagalit? Tutal, nagtapos na ako ng kolehiyo. Lahat ng bili niya, ginawa ko. Tignan ko muna kung maganda ang mood niya. Sasabihin ko na at ipapakilala ko kay Mami si Melchor. Tanggapin sana ni Mami si Melchor at maunawaan niya kaming dalawa. Ang mabuti pa, pupuntahan ko si Mami sa kanyang kwarto. Mami, gising na po kayo. Magbubukas pa kayo ng pwesto, hindi ba? Ay, Connie, iha. Medyo masama ang pakiramdam ko. Naghihida ako. Kaya di mo na akong magbebenta ngayon. Sige po, Mami. Magpahinga muna kayo ngayon. Baka naman may nararamdaman kayo sa inyong katawan. Ay, di ko alam, iha. Kung minsan nahihilo ako, nanginginig, at nagpa-check up na ako. Ang sabi high blood lang ako. Ha?
Kung ganun, may iniinom pa kayong gamot? Siguro, sobra na ang pagod ninyo, kaya konti-konti lang pagtatrabaho niyo, Mami. Dahil mahina na rin ang inyong katawan. Dahil sa sobrang trabaho ninyo sa inyong negosyo. Ay, siyempre naman, anak. Ako lang ang naghahanap buhay. Kaya nagsikap ako ng husto para may panggastos ka sa pag-aaral mo at sa ating pamumuhay. Salamat, Mami. Nakatapos na ako. At nakapag-examine na rin ako sa board. Hintayin ko na lang ang resulta. O sige, Mami, magpahinga muna kayo dyan at magluluto ako ng ating almusal. Sige, anak. Pasensya ka na sa akin. Mami, anong nangyayari sa inyo? Mami! Mami! Anong nangyayari sa inyo? Mami! Ano kaya ang nangyari sa mami ni Connie? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Connie dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.